mga kaalaga, ako si Cheska at welcome sa pinakabagong show na magbibigay boses at pag-asa para sa ating mga kaibigang hayop. Pout of PH. Tayo ang magiging tinig ng mga hayop na walang kakayaang ipagtanggol ang sarili. Dahil sabi nga nila, walang boses, walang laban ang tinig ng mga hayop sa gitna ng karahasan. Layunin natin pag-usapan ang mahalagang issue tungkol sa animal cruelty. Hindi lamang upang maunawaan natin ang ugat at epekto nito, kundi para rin maghanap ng mga solusyon na makapagbibigay proteksyon at malasakit sa ating mga alaga. Ang unang segment natin ngayong araw, Alaga Mo, Kwento Mo. Tatalakayin natin ilan sa mga kaso ng animal cruelty na naganap dito sa Pilipinas. Bibigyang liwanag mga pangyayaring ito upang mas mapalawak ang kamalayan at maitaguyod ang mas mabuting pagtrato sa mga hayop. Kasama natin si Padraig at Hayden na maghahatid ng detalye at mahalagang impormasyon dito. Kaya manatiling nakatutok dito sa Pout of PH. Padraig at Hayden, kayo na ang bahala! Magandang araw mga kaalaga. Ako si Patrick. At ako naman si Hayden. At narito tayo ngayon sa Alaga Mo, Kwento Mo. Dito, bibigyan pansin natin ang mga kaso ng animal cruelty na umani ng malawakang reaksyon sa buong bansa. Noong Marso ng taong ito, napukaw ang atensyon ng buong bansa sa kalunos-lunos na sinapit ng asong si Kilua. Si Kilua ay asong pagmamay-ari ng isang dog lover. At laking gulat niya nang mabalitaan niya na si Kilua ay pinatay sa isang marahas at bayolenteng paraan. Ang masakit pa, ang insidente ay nakuhanan ng video at ikinalat online na nagdulot ng matinding galit mula sa publiko. Agad na nanawagan ang mga netizens ng hustisya para kay Kilua at umabot ang kampanya sa mas malawakang protesta laban sa animal cruelty. At kasama natin ngayon si Kyle Katapang at tatanungin natin siya ng isang tanong. Kung ano nga ba ang kanyang naging reaksyon pagkatapos niya malaman ang tungkol sa kaso ni Kilua. Nang mabalitaan ko ang nangyari sa asong si Kilua ay nagalit ako at syempre nalungkot din para sa may-ari ng aso. Dahil ang dami namang paraan para mapigilan si Kilua pero anong ginawa ng lalaki? Pinatay niya. At sa pagkakaalam ko at base sa aking karanasan na ang aso ay hindi basta-basta nangangagat unless saktan mo ito. Kaya naman hindi makatarungan ang ginawa ng lalaki sa pagpatay kay Kilua. Tama at maraming salamat, Kyle. Ang kaso ni Kilua ay isa sa mga maraming patunay na ang mga hayop ay nangangailangan ng proteksyon laban sa mga ganitong karahasan sapagkat wala naman silang kakayahan upang protektahan ang kanilang sarili laban sa mga taong walang magandang intensyon. At tama lang rin na parusahan at dapat managot ang mga taong gumagawa ng mga ganitong kasamaan. Obligasyon din natin na iparating ang mensahe na ang mga hayop at ang ating mga alaga ay dapat tinuturing ng may pagmamahal at respeto. Sa susunod na kaso, isang nakakabahala at malupit na aksyon na ginawa ng dalawang menor de edad. Noong Setyembre, dalawang menor de edad ang nahuli matapos nilang ihagis ang isang pusa sa dagat bilang bahagi ng kanilang social media content. Ang insidente ay naiulat sa Roxas Boulevard, Manila, kung saan makikita ang walang awang pagtrato sa kawawang hayop na nagtangkang lumangoy pabalik sa baybayin. At kasama natin ngayon si Kurt Fedakan at tatanungin natin siya ng isang malawakang tanong. Sa tingin mo, paano natin matuturuan ang mga kabataan na magkaroon ng tamang pagpapahalaga para sa mga hayop? Tutulungan natin ang kabataan sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila kung gaano katalagang importante ang mga hayop sa ating kalikasan. Kagaya ng mga baka, ng mga kambing, ng mga baboy, kahit na oo, kinakain natin sila, hindi naman ibig sabihin na hindi sila mahalaga. Sila kumbaga ang parang tumutulong sa kalikasan para maging kalikasan na alam natin. Parang sila yung nag-aayos,
Parang ganon, sila nag-aayos, mga ganon. And, tsaka, mabibigay din importansya, matutulungan natin yung mga kabataan sa pamagitan ng pabibigay halimbawa o pagsasabi sa kanila na ay, yung mga pets natin, yung mga ganon, oo, sinasabi natin na pamilya natin sila. Kaya i-treat din natin or kaya bigyan din natin pansin ang mga hayop sa ating kalikasan kasi para sila rin yung pamilya sa atin. Hindi lang sa pamamagitan ng pagpapakain, sila rin kasi ang nagpapabuhay sa ating kalikasan. Tama ang iyong mga sinabi, sapagkat bilang tao, mahalaga na malaman natin na naninirahan tayo sa isang komunidad o sa isang mundo na kung saan hindi lamang tayo ang mga nilalang na naninirahan dito. Kasama rin natin ang mga hayop na kung saan kinakailangan sila upang mapagpatuloy or masustain ang buhay ng pangkalahatan. Maraming salamat. Talagang dapat bigyang pansin ang papel ng edukasyon, lalo na sa mga kabataan, upang ituro ang tamang pagtrato sa mga hayop. Ang kasong ito ay isang paalala na ang pagiging viral ay hindi dapat kapalit ng dignidad at buhay ng ating mga alaga. Ang tamang kaalaman at pangangalaga ang susi sa pagbabago ng ganitong maling gawi. Para sa panghuling kaso, pag-usapan natin ang isang insidente ng isang security guard na kung saan nahuli siya ng CCTV na kung saan itinapon niya ang isang tuta mula sa footbridge sa Quezon City. At kasama natin ngayon si Reynald Pabustan at tatanungin natin siya kung ano ang kanyang naging reaksyon mula sa insidenteng ito. Sa totoo lang, sobrang galit at lungkot yung naramdaman ko nung nabasa ko yung insidenteng to. Kasi, paano niya yung nagawa sa isang tuta, di ba? Nakakainis at nakakalungkot lang kasi isipin na may tao pa rin kayang gumawa ng gantong kasamaan. Kawawa naman kasi yung mga hayop na walang kalaban-laban. Kaya sa palagay ko, nararapat lang nabigyan ng tamang parusa yung mga gantong gawain. Kasi hindi lang naman tutungkol sa mga tuta. Tungkol to sa responsibilidad natin na alagaan yung mga hayop. Maraming salamat, Reynald. Ang mga hayop ay may karapatang mabuhay ng ligtas at may dignidad. Hindi lamang ito responsibilidad ng isa, kundi ng isang buong lipunan. Ang mga kwentong ito ay mahirap pakinggan, pero mahalaga upang mapaalalahanan tayo kung gaano kahalaga ang respeto at malasakit para sa ating mga hayop. Manatiling nakatutok dito sa Pau Talk PH, kung saan tayo ang tinig ng mga walang boses. Balik na sa iyo, Cheska. Pakasakit pakinggan ng mga kwento ng mga hayop na biktima ng karahasan. Sa bawat kasong tinalakay natin, makikita natin na mga hayop ay walang boses para ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya tayo magiging boses nila. Ang mga ganitong insidente ay hindi lamang nagpapakita ng kalupitan, kundi nakakulangan ng malasakit at pag-unawa sa tamang pagtrato sa mga alaga. Kaya naman sa susunod na segment ng Pau Talk PH, tatalakayin natin ang mga sanhi at epekto ng animal cruelty. Ano ang mga dahilan ng ganitong klaseng pagtrato sa mga hayop? Ano ang epekto hindi lamang sa mga hayop, kundi pati na rin sa ating komunidad? Ang mga ito ay ilan sa lamang sa mga tanong na sasagutin natin. Samahan niyo kami sa susunod na segment ng tinatawag na Bakit Ganyan? Kung saan ako at si Carlo ang maghahatid ng mga impormasyon at pagninyayin-nilayan tungkol sa sanhi at bunga ng animal cruelty. Mabuhay! Isang makulay na araw ng pag-asa sa ating lahat. Tayo narito ngayon upang pag-usapan at buksan ang ating mga mata at puso sa isang isyong hindi dapat natin baliwalain. Ang pagmamalupit sa mga hayop. Sasagutin natin ang isang napahalagang tanong, bakit ganun? Marahil ay nakakita na kayo ng napakakapanlumong imahe ng mga hayop na tila nagdurusa. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng animal cruelty? At bakit ito dapat na maging concern natin lahat, lalong-lalo na sa panahon ngayon? Tama ka, Cheska. Ang animal cruelty ay hindi lamang simpleng pamamalupit. Ito ay isang paglabag sa karapatan ng isang nilalang na mabuhay ng may dignidad na tila talamak kahit sa panahon ngayon.
Bakit nga ba ganun? Tanong natin sa ating mga sarili na parang kapag na-observehan natin ang sitwasyon ng mga hayop sa ating paligid, mapapatanong ka na talaga bilang tao. Saan ba tayo nagkamali? At patuloy na nagkakamali. At ang mas nakakalungkot pa nga, Carlo, ay ang pag-uugaling ito ay madalas na itinuturing na normal, lalong-lalo na sa bansa natin. Bakit ba tayo nasanay sa paningin na ang hayop na nakakulong sa maliliit na kulungan na sinasaktan o ginagawang aliwan? Kailan kaya natin matututunang igalang ang buhay ng bawat nilalang? Tama ka, Carlo, pero hindi lang sapat ang batas. Kailangan din natin ng mas malakas at maayos na pagpapatupad nito. Dapat ay may mga regular na inspeksyon sa mga lugar kung saan may mga hayop, kagaya ng mga farm, pet shop at mga bahay. At alam mo, napansin ko rin sa panahon ngayon, ang isa pang malaking problema ay ang pagsasamantala sa mga hayop para sa mga negosyo. Maraming mga kumpanya, yung mga gumagamit ng mga hayop sa kanilang mga produkto nang hindi iniisip ang kapakanan ng mga ito. Kaya para sa akin, talagang kailangan nating suportahan ang mga kumpanyang may malinis na konsyensya at iwasan ang mga sumusuporta sa animal cruelty. Tama ka dyan. Bilang mamimili, malaki ang kapangyarihan natin upang magdulot ng pagbabago. Maaari nating piliin na huwag bumili ng produkto na galing sa mga hayop na na-exploit. Maaari rin tayo mag-adopt ng mga hayop sa halip na bumili, diba? Higit sa lahat, kailangan natin maging boses ng mga hayop. Dapat nating iparam sa lahat ang mga nangyayaring pamamalupit sa kanila. Maaari tayong sumali sa mga organisasyon na tataguyod ng kapakanan ng mga hayop o maaari rin tayo gumawa ng sarili nating kampanya sa social media. Oo nga, Carlo. Ang bawat isa sa atin ay may papel na gagampanan upang wakasan ang animal cruelty. Hindi ito madali, pero alam kong kaya natin ito. Kung magtutulungan tayo, makakamit natin ang isang mundo kung saan lahat ng nilalang ay nabubuhay na may dignidad at respeto. Tama ka, Chaska. At sa pagtatapos ng segment na ito, nais kong ipaalala sa lahat na ang mga hayop ay hindi lamang mga bagay. Sila ay ating kapatid sa mundo. At bilang mga tao, may moral na obligasyon tayong pangalagaan sila. Kaya tayo'y kumilos na, maging ang boses ng mga walang boses. Ipakita natin sa mundo na mahalaga ang bawat buhay. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang araw mga kaalaga, ako si Hayden at kasama ko ngayon si Padraik. Ngayon, tatalakayin natin kung ano nga ba yung mga hakbang na maaari nating gawin upang masolusyonan o matugunan ang mga issue sa animal cruelty. At para makabuo tayo ng isang positibong Magandang araw mga kaalaga, ako si Hayden at kasama ko ngayon si Padraik. Ngayon, tatalakayin natin kung ano nga ba yung mga hakbang na maaari nating gawin upang masolusyonan or matugunan yung mga issue tungkol sa animal cruelty. At para tayo ay makabuo ng isang positibong pagbabago para sa ating mga alaga at para sa ating komunidad. Tama ka, Hayden. Hindi sapat na malaman lang natin ang mga problema. Kailangan din natin ng mga solusyon. Kaya naman, pag-uusapan natin ang ilang mahalagang hakbang na pwede nating isulong upang mapabuti ang kalagayan ng mga hayop at matulungan ang kanilang mga karapatan. Isa sa mga pangunahing hakbang na maaari nating gawin ay ang pagpapalakas ng edukasyon tungkol sa mga karapatan ng mga hayop at kung ano nga ba yung tamang pagtrato sa kanila. Mahalaga na sa murang edad pa lamang ay alam na natin ang tamang pagtrato sa mga hayop at para malaman natin kung paano tayo magpapahalaga sa kanilang mga damdamin at sa kanilang mga kakayahan bilang hayop. Oo, at isa sa mga pinakamahusay na paraan upang magtaguyod ng tamang malasakit sa mga hayop ay ang pag-organisa ng mga palihan at kampanya sa mga paaralan at komunidad. Ang mga ito ay makakatulong hindi lamang sa pagpapalawak ng kamalayan, kundi pati na rin sa pagbabago ng pananaw ng tao sa mga hayop. Kapag naipaliwanag natin ang kanilang nararamdaman at karapatan, magiging mas madali ang pagtutok sa kanilang kaligtasan at kapakanan.
Kasama ng edukasyon, mahalaga ring maglunsad ng mga programang magtataguyod ng mahabaging gawi laban sa kaharasan sa hayop. Dito, makikita natin ang papel ng mga lokal na pamahalaan at mga NGO sa pagtulong na magtulungan sa mga hakbangin upang maipatupad ang mga pagbabago sa lipunan. Magtulungan sila sa mga pagsasanay at mga programang magtuturo ng tamang malasakit para sa mga hayop. Isa pang hakbang ay ang masusing pagbabantay sa mga negosyo na may kinalaman sa kaligtasan ng mga hayop. Mahalaga na siguraduhin nating sumunod sila sa mga alituntunin at regulasyon upang maiwasan ang anumang uri ng pang-aabuso. Magandang ideya rin na magbigay ng insentibo sa mga kumpanyang nagpapakita ng etikal na pamamalakad, kagaya ng pagkakaloob ng sertipikasyon na nagsisigurado sa mga consumer na ang kanilang mga produkto ay isinagawa ng maayos at makatarungan. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong hindi lang sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga hayop, kundi pati na rin sa pagpapalaganap ng malasakit sa buong komunidad. Kapag ang mga tao ay magkaisa at magsama-sama, tiyak na mas magiging mas magaan at makatarungan ang ating mundo para sa lahat ng buhay. Kaya naman mga kaalaga, ang bawat maliit na hakbang natin ay mahalaga. Sa sama-samang pagkilos, magsisimula ang tunay na positibong pagbabago. Balik na sa iyo, Cheska. Maraming salamat, Heidi Nagpagdai, at sa mga kaalaga nating tumutok ngayong araw. Talaga namang napaka-importante na mahakbang na tinalakay nyo para mapabuti ang kalagayan ng ating mga alaga. Lahat tayo ay may papel na ginagampanan sa pagbabago, at ang bawat aksyon natin ay makakatulong para mapangalanan ang kanilang mga karapatan. Kaya't mga kaalaga, patuloy nating isulong ang bawat hakbang, maliit man o malaki, ay may kahulugan. At sa tulong ng bawat isa, tiyak na makakamtan natin ang positibong pagbabago para sa ating mga hayop. At ngayon, pag-usapan naman natin ang mga batas na nagbibigay proteksyon sa ating mga hayop. Sa susunod na bahagi ng ating show, nasamahan tayo ni Sofia para talakayin ang batas positibo. Manatili kayong nakatutok! Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga batas na naglalayong protektahan ang kapakanan ng ating mga hayop. Napakahalaga ng mga batas na ito dahil hindi lang tao ang may karapatang mabuhay ng may dignidad, pati ang mga hayop ay may karapatan din. Simulan natin. Ang unang batas ay ang Republic Act 10631 o ang Philippine Animal Welfare Act of 2013. Ang batas na ito ay inimendiyahan mula sa Republic Act 8485 upang mas magtibay ng proteksyon sa mga hayop. Ayunin nito na tiyakin ang tamang pagtrato sa mga hayop, mga sa tamang pagkain, maayos na tirahan, hanggang sa responsableng pag-aalaga. Kung ikaw ay magmamalupit, pabaya o abusado sa hayop, maaari kang maharap sa multa o pagkakakulong. Sa madaling salita, ang Republic Act 10631 ay nagsusulong ng responsibilidad sa bawat pet owner at animal caretaker. Ang pangalawang batas naman ay ang Presidential Decree No. 1602 na kilala bilang Anti-Cruelty Law. Ang batas na ito ay nagbabawal sa anumang uri ng pagmamalupit o pagpapahirap sa mga hayop. Halimbawa, pinagbabawal nito ang pagsasagawa ng mga brutal na aktibidad tulad ng dog fighting at pagsasabong na nagdudulot ng matinding stress o sakit sa hayop. Kung sakaling mapatunayang lumabag ka sa batas na ito, maaari kang makasuhan. Tandaan natin, ang pagpumulupit sa hayop ay hindi kailanman tama. Panghuli, narito ang Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act of 1998. Ito ang naunang bersyon ng Philippine Animal Welfare Act bago ito maamendiyahan ng RA 10631. Nakapokus ang batas na ito sa tamang pangalaga sa mga hayop na ginagamit para sa negosyo, tulad ng livestock at poultry. Layunin nitong masiguro na ang bawat hayop ay maayos na inalagaan, hindi pa pinapabayaan at hindi sinasaktan. Ang Bureau of Animal Industry ang pangunahing ahensyang nangangasiwa para tiyakin na susunod ang batas na ito. Napakahalaga ng mga batas na ito para mapatatili ang balanse at respeto sa ating kaligtasan.
Sa pagtatapos, laging nating tandaan, ang pagiging responsable at maawain sa hayop ay isang mahalagang aspekto ng ating pagkatao. Mahalagang boses tayo ng mga hayop at suportahan natin ang pagpapatupad ng mga batas na ito. Maraming salamat at naway magsilbing inspirasyon ang ating talakayan upang mas maalagaan natin ang ating mga kaibigang hayop. Maraming salamat mga kaalaga sa pagtangkilik sa aming unang episode sa Health of PH. Naway nakapagbigay kami ng mga halagang impormasyon at ang silbing inspirasyon para makaisa tayo sa laban sa animal cruelty. Tama ka dyan, Cheska. Ang mga kwento ng ating mga alaga ay hindi dapat manahimik. Kaya't patuloy natin silang ipaglaban at iparating ang mensahe ng malasakit at respeto sa bawat hayop. Ating tandaan, bawat hayop ay may karapatang mabuhay ng ligtas at may dignidad. Ang pagbabago ay nagsisimula sa ating lahat. Kaya't magsama-sama tayo at magtulungan para sa kanilang kaligtasan. Bilang pet owners at bilang miyembro ng komunidad, tayo ang may responsibilidad na maging boses ng mga walang boses. Sama-sama natin baguhin ang mga maling gawi at ipaglaban ang kanilang karapatan. At hindi lang ito tungkol sa mga hayop, tungkol din ito sa pagpapalaganap ng malasakit sa ating komunidad at sa buong bansa. Kahit patuloy na magtulungan, magbigay malasakit at magsagawa ng mga hakbang para sa mas makatarungang mundo para sa ating mga kaalaga. Maraming salamat muli sa pagsama sa amin sa Palto PH. Hanggang sa susunod na episode mga kaalaga. Walang boses, walang laban, ang tinig ng mga hayop sa gitna ng karasal.